Sa ibang balita, opisyal ng sinimula ng House Justice Committee ang ika-4 na bahagi ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte para sa determinasyon o ng probable cause ng mga reklamo. Wala man sa unang araw ng pagdinig si Duterte at ang kanyang kampo, sinimulan naman na ng komite ang pag-i-issue ng mga subpoena para sa ilang individual at dokumentong magsisilbing resource persons at materials sa mga susunod na hearing. Alamin ang iba pang detalye sa report na ito. Sinimulan na ng House Justice Committee ang mga pagdinig nito na parte ng gumugulong na impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ang hearing proper ang ika-4 na stage ng impeachment proceedings ng komite kung saan mas bubusisiin ang bawat ebidensyang inilatag ng mga complainants ng mga kaso. Maaari rin magpresenta ang kampo ni Duterte ng mga testigo at mga ebidensya para depensahan ang sarili mula sa mga aligasyon. Ang 4 na session ng hearings ang magiging batayan ng komite para sa determinasyon ng probable cause ng mga reklamo laban kay Duterte. Determine whether there is probable cause for impeachment. Ngunit, paano ba natin masasabi na merong probable cause? Let us be clear. This is not the probable cause of criminal procedure. Impeachment is not a criminal trial. It is a constitutional and policy exercise entrusted not to the courts, but to the House of Representatives. Sa initial hearing ngayong Miyerkules, formal nang nag-issue ang Justice Committee ng subpoena duces tecum sa National Bureau of Investigation upang makalap ang lahat ng records nito kaugnay ng kanilang naging investigasyon sa umano'y assassination threat ni Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ipinag-utos na rin ng komite ang pag-i-issue ng subpoena duces tecum sa Office of the Ombudsman para sa certified true copies ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ni Duterte mula 2022 hanggang 2025, 2007 hanggang 2013 at 2016 hanggang 2022. Bukod dito, maglalabas na rin ng subpoena ang komite para sa Commission on Audit kay Ramil Madriaga at iba pang dokumento at individual na maaaring may kinalaman sa mga aligasyon. Samantala, hindi naman dumalo si Duterte at ang kanyang legal team sa unang araw ng hearings ng komite patungkol sa kanyang impeachment case. Sa isang opisyal na pahayag, kinondena ni Duterte ang pagkakaroon ng mini-trial at pagtatangka umano muli ng Kamara para sa isang fishing expedition laban sa kanya. Walaan niyang patakaran na nagsasaad na kinakailangan ang personal niyang pagdalo sa pagdinig ng Committee on Justice. Sapat na rin aniya ang pagsusumite ng answer ad cautelam at na ang dapat daw gawin ng komite ay ang ibasura ang mga reklamo laban sa kanya. Sa ngayon, mas nais niya pa raw pagtuunan ng pansin ang pagtugon sa pangangailangan ng mga Pilipino lalo na sa gitna ng krisis sa presyo ng petrolyo. Para sa EuroTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.